Magandang araw kapamilya, nagbabaga mga balita, pumuputok ang mga storya ngayong araw. Live sa ABS-CBN News Channel, Kapamilya Channel, A2Z, Jeepney TV at All TV2. Mga impormasyong mahalaga, live din sa YouTube at TikTok, no more no less, hatid ng TV Patrol Express. Sa ulo ng ating mga balita, kalaboso ang isang lalaki matapos umanong manloob sa tindahan sa Paso de Blas, Valenzuela City noong Lunes ng madaling araw. Inabutan pa ng mga otoridad ang sospek sa loob ng tindahan na noong unay nagmamatigas pa at ayaw lumabas. Ayon sa Valenzuela City Police, pasado 1:00 ng madaling araw nang umuwi ang may-ari ng tindahan at napansing nakabukas ang bintana nito. Pagsilip niya, nakita niyang may tsinelas at payong, kaya kinutuban siyang may tao sa loob. Tumawag siya sa barangay at pulis na agad rumesponde at inaresto ang sospek. Wala namang natangay ang sospek. Kwento niya galing siya sa Tacloban at mag-iisang buwan nang naghahanap ng trabaho. Mahaharap siya sa reklamong trespassing to dwelling. Nasawi ang isang 17 anyos na binatilyo matapos mabangga ng pampaserong bus sa Carcar City sa Cebu noong linggo ng hapon. Sa CCTV footage, panoorin po natin, kitang tumatawid yung biktima sakay ng bisikleta sa bahagi ng Barangay Poblacion 1 nang mahagip ng humaharurot na bus. Ayon sa Carcar City Police, nagkausap na magkabilang panig at nagkasundong sasagutin ang kumpanya ng bus ang gastusin sa burol at pagpapalibing sa biktima. Muli namang nanawagan ng mga otoridad sa mga motorista na laging mag-ingat sa pagmamaneho. Sugatan ng isang taxi driver matapos siyang hilitan ng kanyang pasahero sa Ermita, Maynila. Ayon sa Ermita Police, sumakay sa taxi ang suspect at dalawa niyang kasama sa NAIA Terminal 1 at nagpahatid sa Santa Mesa, Maynila. Pagdating sa Ermita, pinahinto ng suspect ang taxi dahil kailangan umano niyang magbanyo. Pero bigla na lang niyang kinilita ng driver gamit ang chisel. Kasunod nito, tumakas ang suspect pati ang isa niyang kasama. Naiwan naman ang isa pa at agad na naaresto. Aniya, galing sila sa pag-a-apply ng trabaho at dahil sa pagod at gutom ay nagpasya silang mag-taxi na lang pauwi. Hindi rin niya alam kung bakit biglang inatake ng kasama niya ang taxi driver. Timbog sa follow-up operation ang dalawa niyang kasama. Naharap sila sa reklamong frustrated murder. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makukulong at walang Merry Christmas ang mga sangkot umano sa maanumalyang flood control projects. Ayon sa Pangulo, 37 individual, kasama ang ilang mambabatas, opisyal ng gobyerno at kontratista ang maaaring sampahan ng mga kasong kriminal at administratibo at makukulong bago magpasko. Hindi muna isinapubliko ni Marcos ang kanilang mga pangalan, pero hindi kasama sa inisyal na listahan ng kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Anya, wala pang ebidensya na nagdadawit sa mambabatas. Pero nilinaw ng Pangulo na kapag may maipresentang ebidensya, ay handa silang kasuhan ang kaanak. Bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso. Makukulong na sila. Kinakatakutan namin na yung mga alam natin na talagang kasabwat dito sa kawalanghiyang ito ay makakalusot sa kaso dahil because of a legal technicality. Tinitiyak namin na pagka kami ay sumampa ng kaso, yung kasong yan ay hanggang sa dulo. Samantala, nangako si Pangulong Marcos na agad ipakakansela ang pasaporte ni dating Representative Zaldico kapag masampahan na siya ng mga kaso dahil sa umano'y papel niya sa mga maanumalyang proyekto kontra baha. Umalis ng mansasiko para umano sa isang medical leave.
Pero nag-resign siya noong kakansilahin na ng Kamara ang kanyang travel authority para mapilitan siyang umuwi at harapin ang mga aligasyon laban sa kanya. Hindi pa nasampahan ng kaso, therefore the request for the cancellation of his passport cannot yet be made. However, when that time comes, we will immediately cancel his passport. That's the procedure. Hindi mo you have to give grounds for the cancellation of the passport, and those grounds will be based on the cases that will be filed against him. Susunod, family drama na meet, greet, and buy. Tumabot sa takilya sa unang araw sa mga sinehan. Abangan sa pagbabalik ng TV Patrol Express. Nagbabalik po ang TV Patrol Express. Kapapasok lamang po na balita, pumanaw na si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa edad na 101. Kinumpirma ito ng kanyang anak na si Katrina Ponce Enrile. Binawian ng buhay ang kanyang ama bandang alas 4:30 ng hapon sa piling ng kanyang pamilya. Humingi muna sila ng panahon na makapagluksa ng pribado. Wala pa ring detalye sa magiging burol ni Enrile. Abangan po ang buong detalye sa TV Patrol mamayang alas 6:30 ng gabi. Sa ibang balita, sinampahan ng panibagong reklamo si Cavite 4th District Representative Francisco Barzaga. Kaugnay naman ito sa pinangunahan niyang protesta sa Makati City noong Oktubre. Hindi nagbigay ng detalye ang Criminal Investigation and Detection Group tungkol sa reklamo para hindi mapangunahan ang preliminary investigation tungkol dito. Nauna lang sinampahan si Barzaga ng reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office kaugnay ng sumiklab na karahasan sa protesta kontra korupsyon noong September 21. Ginit ng CIDG hindi nito pinepersonal ang mambabatas. Kasama si Barzaga sa halos 100 individual na sinampahan ng reklamo sa September 21 protest. We have to respect laws, especially kung malalakit po tayong tao. The CIDG is not really into sa pag-curtail ng freedom of expression. But kailangan nating exercise yung right na to in accordance with the rule of law. Ang latest sa showbiz sa ating Star Patrol Express. Dadalhin ni OPM singer-songwriter Maki ang Roller Coaster Concert Experience sa mga kababayan sa Middle East. Pinaghahandaan na niya ang magiging show sa Qatar at Dubai ngayong weekend kasama ang pop rock icon na si Yen Constantino. First time lang pumunta ni Maki sa gitnang silangan at tiniyak niyang may different version ng concert sa Qatar at Dubai stops. Aniya mararamdaman ng mga kababayan ang Paskong Pinoy sa kaniyang shows. Excited din si Yeng na maging bahagi siya ng international tour ni Maki. Aniya inspired siyang makasama ang new gen artists gaya ni Maki na gumagawa ng bagong musika at puno ng passion sa pag-perform. Tumabog sa takilya ang family drama na movie na Meet, Greet, and Buy sa unang araw nito sa mga sinehan nitong Miyerkules. Kinumpirma ng Star Cinema sa ABS-CBN News na kumita ito ng 10.5 million pesos sa opening day. Kasunod naman ang pagpapalabas nito sa mga lokal na sinehan. May worldwide screenings din ito sa Australia, New Zealand, UAE, Qatar, Oman at Bahrain na magsisimula ngayong Huwebes. At Biyernes naman sa Amerika, Canada at Guam. May premiere na rin ng Meet, Greet, and Buy sa Europe simula sa weekend at nakatakda na rin ipalabas sa iba pang Asian countries. From Phuket to Pattaya, ang mga kandidata ng Miss Universe 2025
para sa kanilang pre-coronation night activities sa Thailand. Nakatakda silang sumalak sa isang swimsuit fashion show sa Biyernes. Kaya todo na ang pagsasanay ng mga kandidata sa kanilang pasarela at pag-pose. Suot ni Miss Philippines Atisa Manalo ang dark purple jumpsuit para sa rehearsals. Pagkatapos nito, haharapin na ng girls ang closed-door interview sa Sabado bago bumalik sa Bangkok sa Linggo para sa iba pang paghahanda para sa Coronation Night sa November 21. At yan ang ating Star Patrol Express sa araw na ito. Wala ka naman masasabi. Wala, mauubusan ako ng boses. Sige. Tinitipid natin at mukhang marami tayong binabantayang balita sa mga oras na ito. At yan ang mga nagbabagang balita. Huwag pong kalimutan, mag-LSSC, like, share, subscribe, and comment sa YouTube at TikTok. Ako po si Denise Tensay. Mga kapamilya, bukod po sa YouTube at TikTok, napapanood na rin ng live ang TV Patrol Express sa ABS-CBN News Channel, Kapamilya Channel, A2Z, Jeepney TV at All TV2. Maaari nyo rin po i-scan ang QR code sa inyong mga screen para mapanood sa aming YouTube channel ang mga latest news. Nandiyan po yan. O balikan ang mga balita na nakalagpas po sa inyo. Ako po si Jeff Canoy. Maraming salamat at magandang hapon, kapamilya.